ha, hindi lang yon about x-ray ha, kompleto dapat yon. Yung kailangan mong antayin, depende yan, pero dapat at least meron kang 2 buwan. Sabi sa akin, walang nag-share sa akin na kung ano ba yung dapat kong gawin, kung dapat ba na lumuwas ako o maghanap ako ng mas malayong hospital basta accredited. Hindi ganon, clinic lang. Yung hindi siya yung kalakihang clinic. So pagbigay nila sa akin, naka-authenticated na ng DOH. Kasi dapat naka-attach dun sa medical certificate. Hindi lahat ng hospital and clinic ay sila na yung nagpapa-authenticate ng medical certificate. Welcome back sa aking channel. At para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Ganang Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So dito sa aking channel, I shared everything about my life, lifestyle videos from makeup, skincare, hanggang sa mga unboxing videos at hair care videos na madalas natin ginagawa dito sa aking channel. Kaya kung gusto mo yung mga videos na gano'n, please consider to subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Hello my love! So now, nandito ulit ako sa park kasi pinapashare ko ulit yung aking 2 alaga. So sa video natin ngayon, sa last video natin about dun sa mga tanong na sinagot natin. So may nagtanong ulit doon about sa medical certificate. So sa video natin ngayon, susubukan nating i-focus yung mga details about lang sa medical certificate. So, pero bago tayo magpunta dun sa details ng medical certificate, so kwentuhan ko lang muna kayo ng story, konti lang naman, kung para maintindihan ninyo. So, nakarating ako dito, hindi dahil sa meron akong trabaho pagdating ko dito. Wala akong trabaho nung dumating ako dito kasi nung pumunta ako dito ay petisyon ako, family petition ng aking asawang Pinoy na nauna dito sa Spain. So, 2012 niya pinasok yung papel ko dito sa Spain, and then after 6 months lumabas yon na October. So after nung October na yon, lumabas yung papel ko, ipinadala sa kanya yung karta ng family reagrupasyon, pamilya reagrupasyon. So ang nakalagay doon ay favorable. So after noon, pinadala niya yung sulat sa akin sa Pilipinas kasi kailangan niya talaga ipadala yon. Hindi pa pwede na email lang. Tapos ipiprint mo, hindi pwede. Kailangan nyo authentic and original copy ng sulat na ipinadala sa asawa ko. So, nung pinadala niya sa akin yon, pina-LBC niya, mabilis lang na nakarating sa akin sa Pilipinas. Kasi yung papel na yon ay included sa requirements ko sa pagkuha ko ng visa. And then, so nandun na tayo sa pagkuha ng visa. So isa sa requirements, bago ka makakuha ng visa, kailangan mo makompleto yung mga requirements. At isa nga sa requirements ay yung medical certificate. So ito yung lagi ko sinasabi sa mga videos ko na kapag may nagtatanong na kung saan nga ba pwedeng maghanap ng accredited ng DOH na hospital. So, sinasabi ko lagi sa mga nagtatanong na hindi mo kailangan pumunta ng Maynila. Kung nasa ang lugar ka, dun ka lang maghanap ng accredited na hospital and clinic ng DOH kung saan ka kukuha ng medical. Kasi ang kailangan mo ay yung medical certificate. Kasi isa yan sa pagkakamali ko noong 2012. Kasi walang nagsabi sa akin, walang nag-share sa akin na kung ano ba yung dapat kong gawin, kung dapat ba na lumuwas ako o maghanap ako ng mas malayong hospital basta accredited. Hindi ganon. So, nung time ko, lumuwas pa ako ng Maynila kasi ang ono ko eh. So, lumuwas ako, pumunta ako ng Guadalupe. So, yung pinapuntahan sa akin ay clinic lang. Yung hindi siya yung kalakihang clinic. Tapos, okay na. Pagkatapos kong mag-medical, babalikan ko yon. So, ang layo. So, kailangan mo pang balikan, diba? So, pagbigay nila sa akin, naka-authenticated na ng DOH. So, wala na akong inasikaso pa na about dun sa medical certificate. So, ang lagi ninyong tatandaan, bago kayo magpa-medical, itanong ninyo kung bukod sa accredited sila ng DOH, itanong ninyo kung sila na rin ba yung magpapa-authenticate ng medical certificate mo. At after mong makuha yung medical certificate mo, i-check mo
kung included doon, kung naka-attach, kasi dapat naka-attach doon sa medical certificate yung mga results ng mga medical na ginawa sa'yo. Pero ano yun ha, hindi lang yun about x-ray ha, kompleto dapat yun. Kasi ang sasabihin mo bago ka magpa-medical ay para sa travel abroad. So yun yung sasabihin mo. And then, kung yung duration naman, yung kung gaano ba katagal yung kailangan mong antayin, depende yan. Pero dapat at least meron kang 2 buwan bago yung inyong appointment sa konsulado ng Espanya dyan sa Manila. So bakit at least meron kang 2 buwan? Kasi nga tulad ng sinabi ko, kasi hindi lahat ng hospital and clinic ay sila na yung nagpapa-authenticate ng medical certificate. Bakit ko nasabi? Kasi nung time ko, nung 2012, yung pinuntahan kong clinic ay sila na yung nagpa-authenticate ng medical certificate ko sa DOH. Pero nung 2018, yung anak ko naman yung kukunin namin, yung pinaasikaso ko na yung medical niya sa kapatid ko, yung nakita nilang hospital. So hospital yun ha. Pagbigay sa kanila ng medical certificate ay hindi pa authenticated ng DOH. So, kailangan pa nilang pumunta ng DOH para ipa-authenticate yung medical certificate ng anak ko. Kaya, importante talaga na alam mo kung sila na ba yung magpapa-authenticate ng medical certificate nyo. And then, about naman sa kung magkano yung kailangan ninyong bayaran, depende rin yun. Depende, kasi yung ako, yung time ko ng 2012, nagbayad ako ng 4,500. And then sa anak ko naman, umabot lang siya ng, I think, 3,000 mahigit. So, depende sa hospital and clinic na pupuntahan mo. Okay, so thank you for watching my love. Sana ibigay ko sa inyo yung sagot sa tanong na minessage ninyo sa akin. So kung may tanong kayo, i-message nyo lang ako sa aking mga account, sa aking social media account. Pwede kayo mag-comment dun sa aking YouTube channel and then sa aking Facebook page na Gandang Pilipinas sa Espanya. So thank you for watching my love. Sana nagustuhan mo itong ating video ngayong araw at kung nakatulong sa'yo itong ating video ngayong araw, please don't forget to give me a thumbs up at pwede mong i-share itong ating video sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. And then tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka at wala ka mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and always remember to be beautiful inside and out. And so yeah, thank you for watching and see you on my next videos. Bye my loves. Thank you.